Nais kitang hikayatin na yon gabi. Gusto kitang hikayatin na malaman ito. Nagkita kami ng mga ebangheliko kay Donald Trump bago ang una niyang eleksyon. Hiningi niya sa amin na maipanalo sa kanya ang pagkapangulo. Binigyan namin siya ng 2 kondisyon. Suportahan ang aming pinahahalagahan at ang Israel. At si Donald Trump ay lumampas pa sa parehong inaasahan. Gusto kong hikayatin kayo, huwag ninyong maliitin siya. Huwag ninyong maliitin siya. Masasabi ko ito sa inyo. Ipagdiriwang natin ang 250 kaarawan ng Amerika. Malapit na. Pero 3,682 taon bago ang kaarawang iyon, ipinanganak si Israel. At hindi ako nag-aalala tungkol sa hinaharap dahil may lihim na sandata si Israel. Ang tawag dito ay ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. Binasa ko ang aklat ni Zacarias kanina umaga. Sinasabi doon, kapag ang lahat ng bansa ay nagkaisa laban sa Jerusalem at sinubukang galawin siya, sila mismo ang masasaktan. Kaya masasabi ko ito, maganda ang hinaharap para sa estado ng Israel. Dahil may Diyos na hindi natutulog o nagpapahinga. Ang mensaheng hiniling sa aking ibigay ay tungkol sa natatanging ugnayan ng mga Kristiyanong Sionista. Ang malaking bahagi ng mga nagpapakilalang Kristiyano sa mundo ay hindi Sionista. Ngunit ang malaking bahagi ng mga Sionista sa mundo ay mga Kristiyano, hindi mga Hudyo. 750 milyon tayo. Hindi naman tayo laging nagkakasundo sa lahat ng isyung politikal, pero nagkakaisa tayo pagdating sa tipan. Nagkakaisa talaga tayo. Pagpapalain ko ang nagbabasbas sa iyo at susumpain ang sumusumpa sa iyo. At masasabi ko ito sa iyo. May opisina kami sa White House. At ito ay pinamumunuan ng isang matatag na taga-suporta ng mga evangelical. Sa totoo lang, lahat kaming mga evangelical ay pro-Israel. Matibay kaming taga-suporta ng Israel. Kaya't hindi lang kapahamakan at kalungkutan ang hinaharap. Masasabi ko sa iyo, nang sigurado ako dyan. Alam mo, ilang oras lang ang lumipas, may kaganapan sa bundok Herzl para kay Yoni Netanyahu. At parang isang matinding trahedya yon. Sa maraming paraan, tunay na trahedya ang pagkamatay ni Yoni. Pero noong 30 ng Hunyo, 1980 nakipagkita ako kay Menachem Begin. Tinanong niya ako, bakit ka pumunta? Inulit ko ang tanong, nagsalita siya ng 10 minuto. Tinanong niya ulit, bakit ka pumunta? Inulit ko ang tanong at nagsalita siya ng 10 minuto. Pagkatapos sinabi niya, tatanungin kita ulit ng 1 beses pa. Huwag mong ulitin ang tanong. Sabi ko, hindi ko alam. Hindi mo alam bakit ka pumunta? Hindi ko alam. May alam ka ba kahit ano? Sabi ko, alam ko na ipinadala ako ng Diyos. Sabi niya, ipinadala ka niya, pero hindi niya sinabi kung bakit. Hindi niya sinabi kung bakit. Lumapit siya sa isang sekretarya, Kadishay, kamayan mo siya, nakahanap ka na rin ng tapat na tao. Naniniwala siyang ipinadala siya ng Diyos para makipagkita sa punong ministro at hindi niya alam kung bakit. Mike, may papakiusap ako. Kapag sinabi na sa iyo ng Diyos kung bakit, bumalik ka at sabihin mo sa akin. Noong 4 ng Hulyo, nabasa ko ang kwento ni Yoni Netanyahu, anibersaryo ng kanyang pagkamatay. At naramdaman kong dapat kong damayan ng pamilya, kaya pumunta ako sa bahay ni Bension. Sabi ko, Ginoo, hindi niyo po ako kilala at ayoko istorbohin.
Ipinapaabot ko ang taos pusong pakikiramay sa inyong anak na dakilang mandirigmang bayani. Sino ka? Anong pangalan mo? Taga saan ka? Pumasok ka at madsa tayo. Pumasok ako at nadsa. May nakilala akong binata doon. Makikita mo siya. 28 taon siya. Sobrang sakit at hirap ang nararamdaman niya. Parang paghihirap na dinaranas ng Israel na yon. Ganun ang sakit na nararanasan niya. Tinanong ko, pwede ba kita may pagdasal? At ipinagdasal ko siya ng ganitong panalangin. Minahal ni Jonathan si David. Mahal mo si Jonathan. Sa iyong kalungkutan, darating ang lakas mula sa Diyos at ikaw ang magiging punong ministro ng Israel. Hindi ko masasabi na may maganda siyang sinabi ang kanyang ama. Malakas na nagsalita ang kanyang ama at sinabi, nagpapasok ako ng tanga sa bahay. Pero hindi basta-basta. Ito ang tunay na tanga. Bumalik ako kay Menachem Begin noong Hulyo 5, 30 at sinabi kong nakilala ko ang punong ministro kahapon. Hindi. Sabi niya, nagkita tayo noong ika-30 ng Hunyo. Sabi ko, hindi ikaw, si Benjamin Netanyahu. Pinili siya ng Diyos. Siya ang magiging punong ministro ng Israel. Bibigyan mo ba siya ng trabaho sa gobyerno? At ginawa niya. Kaya masasabi ko ito sa iyo. Mayroon kang punong ministro na pinili ng Diyos. At mayroon kang bansa na pinili ng Diyos. At walang sinuman ang makakapigil sa plano ng Diyos para sa bansang ito. Wala ni isa. Hindi magtatagumpay ang Iran sa pagsasakatuparan nito. May paparating tayong midterm election at magiging mahirap ito. Kailangan nating manalo sa midterm election. Ito ang opinion ko na ipahayag na ng lahat ang kanila. Ang opinion ko ay ang mga dakilang iskolar ng Iran ay makakatagpo ng isang dakilang negosyante at negosyador. At maloloko niya sila. Maloloko niya sila sa loob ng 60 araw at dagdag pang mahigit 60 araw. Pagkatapos, naniniwala ako na pagkatapos manalo sa midterms, mararanasan at ipagdiriwang ng Amerika ang bagong taon. At palagi tayong may malaking selebrasyon tuwing bagong taon. Magdaraos din siya ng malaking selebrasyon sa Iran. Ang Diyos ay nananatili pa ring namumuno at walang taranta sa langit. Nabuhay na ako ng matagal dito sa bansa upang makita ang mga labanan, napakalalaking labanan. Pagdating ko rito noon, ginagamit ng mga traktora ang pala para maghukay ng buhangin at maghanap ng bakas ng paa. At pala, pinapakita nila ang larawan ni Shimon Peres. Siya ang aking chairman. Nung pumunta ako kay Shimon Peres at tinanong kung pwede siyang maging chairman ko, hindi natuwa ang grupo niya. Sabi nila, hindi pwede, isa siyang kahanist. Nagustuhan ako ni Shimon Peres, kaya pumayag siya. At magkasama kami ni Shimon Peres, kasama ang Papa. Hindi ang Papa yan, si George Bush yan. Magkakasama kami ni Shimon Peres at ng Papa. At nung gabing yon sa hapunan, nandun si Ayala. Nandito siya. Tiningnan niya ako at sabi, Mike, lahat nagtatanong, bakit daw ako pumayag? Dahil nice mong magkaroon ng mga kaibigan ng siya yon. At sinabi niya, pero Mike, may nalaman ako tungkol sa'yo na hindi ko alam dati. Oo, pinalaki ka ng isang Kristiyanong ama, pero Hudyo ang iyong ina. Ipinangalan kanya sa lolo niyang si Rabbi Michael Mekel Katznelson na sinunog ng buhay sa sinagoga kasama ang 2,000 Hudyo. Pero hindi mo ito alam, Mike. Hindi mo alam kung sino ang kantor, rabbi ng sinagoga yon. Lolo ko siya. Guru siya ng Talmud at lolo ko rin. At sinabi niya, paano nangyari na tayong dalawa ay naging parang pamilya?
Hanggang sa napagtanto ko na pareho pala tayong nagmula sa Vishnevet, Belarus, sa lumang sinagoga na gawa sa kahoy. Ang magandang balita ay ang Diyos ang sumusulat ng kwentong ito at Siya ang magkakaroon ng huling salita. Napakalaga ng ginagawa ninyo. Lubos akong pinararangalan at natutuwa sa pamumuno ni Alex sa inyong organisasyon. Hinihikayat ko ang aking mga Zionistang kaibigan, lalo na ang mga Kristiyanong Zionista na sumali dito. Napakaganda! Pagpalain kayo ng Diyos!